Matinding kahihiyan ang sinapit umano ni Pangulong Kuting Jr. matapos ang isang insidenteng hindi inaasahan sa loob mismo ng palasyo ng Malacanang. Ayon sa ulat, napahiya ang Pangulo matapos umanong biglang umatake ang kanyang tiyan at umalpas ang dumi sa kanyang pantalon habang na isang pulong kasama ang mga matataas na opisyal ng militar. Ayon sa mga saksi, tila hindi nakayanan ng Pangulo ang tensyon dala ng nabunyag na planong pagpapatasik sa kanya ng ilang general ng sandatahang lakas. Ayon sa source mula sa loob ng kampo militar, matagal na raw umanong may tensyon sa pagitan ng ilang general at ng Pangulo dahil sa mga isyong katiwalian, kawalan ng direksyon sa pamahalaan at di mo na pagkiling sa ilang makapangyarihang pamilya. Sa pulong na iyon, inilantad di umano ng isang matapang na general ang kanilang hinaing at planong kumilos kung hindi agad kikilos ang Pangulo sa mga problemang kinakarap ng bansa. Dito na raw nangyari ang kahihiyang insidente dahilan upang pansamantalang itigil ang pagpupulong. Hanggang ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang tungkol sa insidente. Gayunpaman, marami sa mga mamamayan ang tila natatawa ngunit nababahala rin. Dahil kung totoo man ang balitang ito, malinaw na may matinding krisis sa loob ng gobyerno. Patuloy na babantayan ng publiko ang susunod na mga hakbang ng Pangulo at kung paano niya harapin ang pinupuntong banta sa kanyang pamumuno. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Disaster relief, mga ganon, utilization of optimizing your resources, mga ganon ba? Ano alam ng mga politiko natin? Kasi wala tayong choice. Kaya natin binoboto. Wala tayong choice. Ay, hindi natin topic yun. Hindi natin topic yun. Ang dami ko na sinabi, mga 40 minutes na, Maribik Garciano, hello everyone in the house. No Jeff NT, magandang hapon po, General Dados. Talaga pinopromote niyo ko, ha. Charlie, FGF Canada, musta po Supremo, mabuhay ka po from FGF Canada. Hello Charlie, ha. Thank you. FGF Canada, mabuhay kayo. Magparami lang kayo. Evelyn Berrina, magandang 2 a.m. po sir from Alberta, Canada. 2 a.m.? Huy, daling araw, tulog ka na, Evelyn. Mag-aalas 6 dito, 10 to 6. Tulog na. Bukas ka na manood. Thank you for watching, ha. Mirna 59, hello, good afternoon. Jing Unciano, happy Friday, happy Friday. Yari Day, happy Ash Wednesday, from dusk to dusk. Diba? So, kayo mga politiko, Ash Wednesday, kakaraan lang. Kahit anong ninakaw nyo, bilyon-bilyon, magiging alabok din kayo. Kahit anong ninakaw nyo, may helicopter kayo, dadating kayo langit, nakahubo. No, nakarob lang tayong puti. Kung abutin kayo sa langit, baka diretso kayo impyerno. No? Tingin ko, diretso kayo impyerno. Gusto niyo, samahan ko kayo sa impyerno. Hintayin ko kayo ron. Hintayin ko kayo ron. Hanip kayo. Kahit ako, patayin ko kayong lahat, mapunta lang kayo. Siguro, punta kayo sa impyerno. Di bali kaming mapunta sa impyerno, basta siguraduhin namin na ang Pilipinas titino okay lang Kasi sobrang ginawa nyo talaga. Yung pagnanakaw nyo ginawa, sobrang abuso ginawa nyo. Sobrang abuso talaga yun, mga honorable. Hindi pinalalakpas yun. Kaya, repent. Yun lang ang magiging advice ko sa inyo, mga congressmen, senators, abusive officials in government. Repent. Because apocalypse is coming. Reckoning is coming. You better repent. Say sorry pag mingi kayo ng tawad sa langit. Because you will all die. Hindi kayo, kahit anong gawin nyo gawin na lang niya yung taong bayan. Sobrang ginawa ninyo.
kayong mga Pilipino na gustong pumasok sa gobyerno, huwag nyo nang isipin yung nagagawin nyo rin yung ginagawa ng mga kriminal na to. Kasi, tingnan nyo kahit pumunta ang taong bayan dito sa peaceful, constitutional, legal way, dahil sa ginagawang abuso nitong mga politiko na to, dito tayo. For the time being, dito tayo. Wala muna nito. Dito tayo. Watchful eyes tayo. At pagka pinakita ninyo, gobyerno, pinakita ninyo, na PI kayo, binaboy nyo pati yung justisya, binaboy niyo pati Supreme Court. It will go back here, do sa route na to, revolution. Matakot kayo sa ginagawa ninyo. Because yung Philippine Revolution will not be the same as the French Revolution, the Chinese Revolution, no? It will be a homemade, homegrown Philippine Revolution. Kahit isulat sa history book yan, para hindi na pamarisan. Sobra-sobra yung ginawa ninyo. Binaboy ninyo ang Pilipinas. Hinalal kayo para patakboyin yung Pilipinas. Hinalal kayo para ayusin nyo yung Pilipinas. Aspirations, hope of the Filipino people na itaguyod nyo yung bansa. Ituloy nyo yung gawa ng Duterte. Pero hindi. Pinag-aaway-aaway nyo pa kayo ng Pilipino. Ginagawa nyo pa na may pro-BBM, may pro, sinisira ninyo by maintaining troll farms, and I'm saddened to see military men, even classmates, upperclassmen, underclassmen, who are taking the side of BBM. Well, anyway, it's a choice, no? It's a choice. Bahala kayo. Basta sinasabi ko sa inyo na sa ngayon, sa nakikita ko, tahimik muna Hintayin na lang yung eleksyon. Mabubulaga yung taong bayan Kasi yung attempt ninyo na dadayain kunwari yung eleksyon at hindi satisfied yung taong bayan sa resulta. Kasi ganun yung mindset ng tao Hindi bale, may eleksyon na lang Bantayan na lang natin yung eleksyon, bumoto tayo, gusto natin yung ilagay natin gusto natin, and then, yun yung hope natin na baguhin. Nandun yung mode ng taong bayan. Kayo, mukhang dadayain nyo kasi nga yung nagsasalita na may butas yung eleksyon kinulong nyo pinapakulong nyo no? Pinaaresto nyo. Imbis na you work with the person para masolusyonan yung kino-call out ng problema. Hanip kayo. What right have you to call yourselves na mga opisyal na baluktot? Sige, yung actions ninyo will result to people revolting against you. Kasi nga, you were warned. You're being warned, and then, wala Maere kayo, mayabang kayo. Kala ninyo, kaya ninyo Ang tao na masa, yun ang iniiwasan nyo. Para tayo nun sa AFP, ang iniiwasan natin na yung mga sundalo mismo. They take it to their own hands. Wala yung mga opisyal. Hindi na maniwala yung mga sundalo sa opisyal. Yun yung mahirap. Kasi pagka yung masa, lumaban, wala na. Talagang, and very vulnerable. Kasi ang isang tatayo dyan na leader, hindi ako tatayo na sa ganyan. Hindi ako. Nag-a-analyze ako. Pagka tumayo ng ang isang komunista dyan, nako. Because tahimik ang AFP, tahimik ang PNP, tayo ang komunista. Puta, patay tayo. Because the communists, as ever since, pagka may alitan sa barangay, wala yung hustisya, wala yung judge, wala yung politiko, wala yung mayor, wala yung barangay captain, wala iba inaatupag. Yung military, walang paki. Iniiwasan na mapusoy siya kasi yung karir niya
karir niya. Baka pag-initan siya ni mayor, pag-initan siya ni general. Kaya hindi siya makikialam. Simple lang yung ahalitan. Nakawan kunyari ng baka, ng kalabaw, o mga ganun ba. Boundary ng property. Dati nga NPA. Sino dito? Kangaroo court. Yan. Pang! Patay. Patay yung isa. Hustisya. Ano ka mo? Ninakaw ming kambing nito? Ninakaw mo? Makinig. Eto. Ninakaw ang kambing ni Gloria. Pagmasdan nyo, nangyayari sa magnanakaw. Bang! Patay. Yay! Sigaw ang tao. Justice. When there is nowhere to go, desperate people go to the one who they find who will defend them. Yun ang style ng NPA. Kangaroo court, matulin, desisyon. Mapunta NPA dun sa maggagapas ng palay. Maggagapas ng palay para sa mga And here we are. Halos tapos na pero magbabadya na naman mag-recoil, bumalik. And kung ang gobyerno ay hindi gagawin yung tama, delikado babalik ulit yung mga revolusyonaryo na grupo. Yun ang gusto naming iwasan sa FGF. Yun ang gusto naming iwasan. Okay. Kami pa masama Shirley, FGF Canada, musta po Supremo? Thank you from FGF Canada. Evelyn Berina, magandang 2 a.m. Nasabi ko na. Mirna 59, hello, good afternoon. Unsiano dito, tumigil. Happy Friday, sir. Cap Dado, good afternoon po. God bless you. Thank you, Unsiano. Jing, Unsiano. Ematan, good evening po, Sir Dado Cebuana. Gayud ako. Magandang hapon sa iyo, Cap Dado. Watching here from Singapore. Yan ang gusto natin gayahin, Singapore. Napakaliit pero napaka-progresibo. Bakit sila nakaganyan? Kasi disiplina. Kailangan natin ng Lee Kuan Yew style noon. Dapat si Marcos na yun. Kaso nga, ewan, ano nangyari along the way. Abuso. Kultura rin kasi ang problema. No? Matan, good evening po sir. Cebuano, gayud ako. Thank you sa Singapore. Hulya Sabol. Hello Supremo, magandang hapon mula sa Riyadh, Saudi. Shoutout nga pala doon kanina kay Vilma Ong Hernandez. Okay? Vilma Ong Hernandez. Magandang gabi sa iyo, hapon. Taga Baguio. Nanonood daw siya lagi. Picture kami kanina. At saka doon sa pagka lumalabas ako, lagi may Cap Dado. Nasabi ko, hindi ako yun. Hindi po ako yun. Kapatid ko yun. Kakambal ko. Pagka, okay lang, lapit kayo. Pero sa harap wag sa likod. No? Wag sa likod. Baka mabikwasan ko kayo pagka sa likod. Wag yung biglang nalapit yung gugulatin nyo. Sa harap kayo pumunta. Okay, sumigaw kayo, Cap Dado. Ganun. Para tas picture tayo. Okay. Hulina Fermin, good afternoon po Sir Dado. Magandang hapon mula sa Riyadh, Saudi. Hulyasable. Thank you my love of FGF. Good afternoon, General Supremo. Thank you, my love. Uwi ka na. Attend ka nung sayang dapat mattend ka nung anniversary natin, April 9. Shout out anniversary ng FGF sa April 9. KKB tayo, attend yung gustong umattend. Sasabihin natin kung saan. Area Manila, no? So, yung mga
nasa Visayas at Mindanao, gustong umaten, magpareserba na kayo ng barko nyo o ticket nyo, biyahe kayo para mas mura. Yung booking ba? Okay. Reynaldo Doble, good day Sir Dado Enrique Jean, good afternoon Supremo Dado, watching from Dao, Pampanga. Kamusta sa mga taga Pampanga? Magparami kayo dyan kasi malapit sa Manila. Pag nilusog ba Maynila, at least kayo susuporta. Eden Exconde, hello po Sir Dado, watching from Macau. Kamusta sa mga taga Macau? Tahimik dyan ano. Joel Luna, Kadado, laban lang. Okay lang. Mugen, good afternoon Supremo. Charlie, FJF Canada, yung mga OFW taga Canada, please connect to Commander Kevin. Thank you. Sabi ni Charlie, FJF Canada. O, connect daw kayo kay Commander Kevin, no? Commander Kevin. Okay, Ma Salvador. Hi, Cap Dado sa lahat ng FJF, mabuhay. Thank you, Ma Salvador. Nga, Charlie, moderator ka na nga. O yan, para may, yan. Charlie, moderator ka na. Nari Smart, good afternoon po Sir Dado, watching in Okinawa, Japan po. I salute you po. Thank you. Nari Smart. Okay. Para iba-iba yung time zone. Yamaguchi. Shirley, thank you for waving. Thank you. President Bangag. Ganda ng ano mo, account mo ha. Kaptato, kailan pa sakay on itong grupo nyo sa FJF hirap na ang taong bayan mas lalong nahihirapan pag may impeach si BP Inday dahil sila tamba, wala ng kalaban. Please, Kapdado, action na po kayo. Mahirap kumilos, sa totoo lang. Pag kumilos kami, sa totoo lang ako gusto kong kumilos, no? Sa totoo lang ako gusto ko ng kumilos. Ang problema, ayokong makagulo. Ayokong makasira ng diskarte. Kasi ang peg nung Inday Camp, harapin yung impeachment. Yun yung peg. Kasi pagka bumira ka ngayon, sasabihin, natatakot kasi mali eh. Now, ang doon, ang peg ngayon, she has to defend herself. That's why she prepared a battery of lawyers. No? Magaling na mga lawyer. Tatay niya, nandun eh. So, kung ikaw, bibirahin mo ngayon, guguluhin mo, masisira yung kamada ng lahat, nakasira ka eh sa plano. Hindi pwedeng ganun eh. Kinakailangan coordinated. So, yun yung problema ng FJF. Sa totoo lang, mga kababayan. Even if we have the numbers na paunti-unting nabibili yung iba na opera ng kabuhayan, opera ng ganito, ganun. Sa ngayon, ang inventory, sabi, according to Commander Bukay, is 15M. Okay. Ako kahit 1M lang eh. Okay na ako eh. No? Eh kahit nga 500,000 lang eh, okay ako eh. I will stand eh. Kasi alam ko na sa tama eh. Ang problema, baka makagulo eh. Kasi ang gusto nga nung iba, yung Route 54. Route 54. Eh ako, Route 83 ako eh. Oh, Route 54, Route 54, eh doon ka sa peaceful, legal, constitutional transition. Magkakaroon na eleksyon, midterm. Pagkatapos nun, magkakaroon ng 2028 election. Magkakaroon ng impeachment, depensa ang Inday Sara. Yun yung peaceful, legal, constitutional way of doing it. Ngayon, kung bibiglayin mo, papasok ang FGF, hindi pwedeng ganun. Hayaan yun yung taong bayan mismo magsabi na leche kayo, binaboy nyo lahat, pati hustisya, binaboy nyo, pati yung pagka nakita namin yan, makikita namin yung armed forces eh, na, yun, gagalaw na yung armed forces. Kung yung mga tao sa armed forces eh, may konsensya pa. Kung wala, tsaka kami magiging relevant. Right now, baka makagulo kami.
kahit sabihin yung kumilos na hirap ng taong bayan, you tell that to them. You tell that to them. During campaigns, during mga raising of hands, pwede ba magsalita? Hirap na kami. Ngayon, iniisip nyo, eleksyon eh. Putang ina nyo, eleksyon iniisip nyo kami, hirap na eh. Yung ganun ba? Iniisip nyo impeachment eh. Both sides. Yung isa, prosecution. Yung kabila, defense. O, di ba? This is all politics. Sobra-sobra ang Pilipinas sa politika. Kaya nga, I do not want to touch on it. Gusto kong umiwas na sa politika kasi nga, sa akin, Route 83, maliwanag. Because itong Route 54 will only change the leadership, will only change the players. Time out, parang basketball, time out, Duterte, Team Duterte, pasok ngayon, bagong candidates. Team Suka, panalo, hindi nakadaya, nabantayan. Okay. So, meron kang bago. Ilan yun? 9 lang. Yung dati. Tapos doon, impeachment pa rin. May power itong kabila kasi may pere. Kung yung dati na pro-Duterte bumaliktad, what makes you think yung mga tatakbo ngayon sa clean slate ngayon na Team Suka walang babaliktad dyan? Yung dati nga, 12 eh. 12 ba? 12. Tapos nun, nung nanalo na, maya-maya, ilan na lang natira? Sino natira? Ninchuk na yan. Si Bongo lang at si Bato nakikita ko natira eh. All the rest Shabby eh. Pumunta sa... Ngayon, ang gusto ninyo, blindly, Team Suka. Sige, bahala kayo. Boto nyo yan eh. Ang sa akin, be wise na tignan nyo yung kaya ko sinabi, hanapin nyo yung tatak Duterte. Makatao, makabayan, makapilipino, walang ere, mabait. Kahit nakaposisyon, malalapitan mo, hindi magnanakaw. Umalis sa gobyerno, malit pa rin ang bahay. Walang magarbong kotse. Trabaho lang. Yun hanapin nyo, hindi yung pangalan, hindi yung Team Suka. Tapos maya-maya, makita nyo, babalimbing yung iba dyan eh. Babalimbing, wala, iyak-iyak na naman tayo. Tapos, boboto, impeach si Inday Sara, anak ng toko, Kasi nga example na nga si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, President of the Republic, sumakay kay Inday Sara. Ginamit, Ngayon naging presidente na, ngayon? Kunwari pa, huwag niyo impeach si Inday Sara, pero may instructions nung kay pinsa niya. Puntang, impeach niyo yan. Namputsa yan. Hindi papasok ICC, maya-maya magsasalita yung mga tao niya. Papasukin yung ICC. Doble kare, sinungaling eh. Sinungaling. Ang sinungaling, kapatid na magnanakaw. Kaya okay, dito kayo. Ako, Route 83 ako eh. Maghintay ako. I will watch the defense kung umabot tayo doon. I will watch the elections. If it will be an honest to goodness election, I will vote myself. I will vote ng pag-iisipan ko. I will blog about it kung sino yung sa tingin ko ang pwedeng i-endorse na tama. Pag-iisipan ko talaga yan. Hihimay-himayin ko. Tapos nun from there. Ang sigurado ko, di babaliktad dyan si Pastor Kibuloy. Yan, sigurado yan. Si Bongo. Si Bato. Imista ako, si Kapuyan. Kasi kahit wala na sa pwesto, hindi niya binibiran Duterte. Yan yung mista ako na matino.
boto niya yung si Kapuyan. Kasi kahit niya wala na sa pwesto, hindi kagaya ng iba na pwesto, tapos doon, nung umalis ng Duterte, putya, kung banata ng Duterte, mga walang ya. Itong mistako, si Kapuyan, kita mo, mahal na mahal siya ng mga, ng mga indigenous people. Kaya okay lang yan, na iboto. Tutat, matakbo senator. Malayo. That is yung boto ko. Kaya palagay mo masasayang yung boto ko sa kanya at iisa lang akong boboto sa kanya, iboboto ko siya kasi sa tingin ko, tama siya. May puso. Subukan ko naman siya. Hindi pa yan nakatikim ng ng Resolution 10. Hindi pa yan nakatikim. Hindi gaya ng iba, nakatikim ng Resolution 10. Alam ko, ipaglalaban niya yung mga karapatan ng mga Pilipino na marginalized. Karapatan ng mga Pilipino na masyadong ibinagsak. Alam ko, ipaglalaban niya yung lupa na maayos yung lupain, maging progresibo yung lupa ng mga indigenous people, hindi pag-interesa ng mga malalaking negosyante. That's why I want him there. Kung matutuloy eleksyon at kung mananalo, di siya dadayain. Kaya nga, I have to look at the others. Kasi iba sumasakay lang Sumasakay lang yung iba. Okay. Kahit sabihin nyo sa akin, nung ko pa gusto, 4 na suspended na kami. Mario Joseph, 4. 4. Yeah, 1, 2, 3, 4. 4. Postponed. 4. Laging postponed. Naka-4 na. And I won't plan again. Kung meron man magpaplano dyan, sila Bukay na lang, mga commander. Ako, ayoko na magplano. Tatayo na lang ako pagka gusto ko. Enough of planning One sunny day, when I feel like it, I will stand up, declare what I want to declare. And lahat ng tao na gustong sumama sa akin, sumama sa akin. Ganun na lang, wala na. Yung plano-plano, wala rin, hindi matuloy. Tumayo na lang ako pagkakailangan. Pero right now, I'm telling you, ayokong makagulo, panonoorin ko yung impeachment, the way it will unfold, panonoorin ko yung eleksyon, the way it will unfold. Yun yung mga trigger No? Yun yung mga trigger na nakikita ko. Pero disunited ang Pilipino. Kanya-kanya yung mga tao. So, we better unite. We better... Ngayon, ang visible kasi ito Route 54 sorry yun ang tawag ko 54 for absence of Route 54. Yun yung tinatahak ngayon Lalaban legally. Yun yung peg ngayon. Lalaban legally. So, file. Kasi ginagamitan din nila tayo ng legal, so lalaban tayo legally. Okay. So, iwasan yung mga gulo-gulo na yan, yung mga ganyan confrontation. Sige. Ang sinabi ko naman kanina if you want this way, it means na aabot tayo ng eleksyon. It means na umaasa tayo magiging maayos yung eleksyon. It means na yung right natin na iboto yung gusto natin, hindi dadayain. Lilitaw yung gusto natin. Paano yung malaman yun? It means na mananalo si Inday Sara do sa impeachment. Okay? So, yun yung andon, closure kasi. Yun yung nakikita ko na parang gusto nila closure. Ma-declare na she was voted not guilty. Yun nga Kinakailangan pa ba yun? Alam namin yun, hindi ka guilty.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!